Nag-aalala na nga ng husto itong si Lani at itong si Charlie dahil kahit anong gawin nila ay hindi nila makumbinsi si Joanna na ibenta na nga ang share dahil nakita nilang palubog na nga ang kumpanya. Ngunit si Joanna ay desidido talaga at gustong-gusto niya talaga na iahong muli kahit mag-rebranding siya sa kanyang resto ay gagawin niya. Ayaw niyang tagapin na talo siya at si Ina ang nananalo. May magagawa pa siya. Bagay na labis na kinakatakot ni Charlie at Lani dahil pag nagkataon malaking pera ang gagastusin nitong si Joanna at maaring mawawalan ang mga sakim na si Lani at itong si Charlie. Kaya naman ang dalawang ahas ay nagplano kung paano nila makumbinsi si Joanna na mabalik sa kanila ang tiwala at tuluyang makumbinsi na ibenta na nga ang naturang share. Kaya gagamitin na nga nila itong si Francis. Baka sakali na makumbinsi ni Francis na gawin ang gusto nila. Ngunit kahit anong gawin nila, si Francis ay hindi aanib sa kanila sapagkat ang loyalty ni Francis ay nakay Ina. Mabibigo lamang ang kanyang ama. Mapapansin kasi ni Francis na gagamitin lamang siya kaya nagsisimula na namang lumapit sa kanya ang kanyang ama. Hindi dahil sa mahal siya nito kundi dahil gagamitin na naman siya laban sa kanyang mga maitim na plano. Walang tiwala si Francis sa kanyang ama, lalo't natuklasan din niya na ang kanyang ama pala ang isa sa nagnanakaw sa kumpanya ng mga De La Cosa. Sa kabilang banda, labis naman ang pagkadismaya nitong si Ina sa pag-aakala kasi niya na naiiba itong si Yuan, ngunit hindi pala. Nainis siya ng husto lalo't nasaksihan niya na tela pinaglalaroan lamang ang kanyang damdamin nang makita niyang si Amy at itong si Yuan na magkasama na naman. Kung kaya't sinabi niya na hindi na dapat siya nagtiwala dito kay Yuan sapagkat wala din siyang pinagkaiba sa kanyang kambal at hindi nila deserve ang pagmamahal nga nitong si Lola Arya. Naisip pa naman noon nitong si Ina na baka nga iba ang pagkatao nga nitong si Yuan dahil niligtas nga siya mula sa pagkalunod sa dagat. Ngunit nagpapanggap lamang pala siya. Yun ang nasa kanyang isip dahil naniwala siya at nag-judge agad siya sa kanyang mga nakita. Kaya naman, instead na patawarin na nga itong si Yuan ay tuluyan na nga siyang nag-decide na itulak palayo itong si Yuan at hindi na nga tuluyan na ipakilala si Yuan o ipaglapitin ang maglola dahil tingin ni Ina ay mas magkakabuti na malaman nila na wala na at patay na ang kanilang Lola Arya dahil sa kanyang paningin ay hindi naman talaga nila ito pinapahalagahan at hindi nila ito mahal. Na-disappoint kasi ng gusto itong si Ina sa pag-aakalang iba ang damdamin nitong si Yuan. Ngayon ay bibigyan niya ng chance itong si Francis na laging nandyan sa kanya at handa siyang damayan at kakalimutan na nga niya ng tuluyan itong si Yuan. Isang napakamaling desisyon sapagkat mabuti talaga ang pakikitungo nitong si Yuan sa kanya. Ngunit tinalikuran niya ito ng dahil lamang kay Amy dahil muntikan na nga siyang mamatay dahil lamang sa inggit at selos nitong si Amy. Sa kabilang banda, nalaman na nga ni Yuan ang katotohanan na ito palang si Amy ay nagsisinungaling lamang at nagpapanggap sa harapan kung saan sinabi nito na wala siyang kinalaman sa pagkahulog sa dagat nitong si Ina dahil narinig niya mismo na magtalo sila ng kanyang inang si Lani. Hindi niya kailanman makukuha ang puso nga nitong si Yuan sapagkat hindi naman siya mahal nito at lalo't nalaman niya ang ginawa nito kay Ina at dahil nga sa natuklasan nitong si Yuan ay matindi ang galit niya dito kay Amy. Nakapagdesisyon siya na lalayuan na nga niya ito ang si Amy. Isa pa, pinapaasa lamang niya ito sapagkat hindi niya ito mahal. Iba ang nasa kanyang puso, yun ay walang iba kundi itong si Ina. Kaya't ayaw niya na masaktan lang at lalong umasa itong si Amy. Hindi rin niya deserve ang pagmamahal nito. At hindi niya alam kung ano pang kayang gawin nitong si Amy dahil sa sobrang selos at inggit dito kay Ina.